Ang dumi-dumi mo. Hindi namin kailangan ng pulubi rito, lalo na ang isang itim na katulad mo na nagpaparumi sa imahe ng The Soul Grace. Tumingin ka sa paligid mo, Amara. You don't belong here. Nakakasuka ang makita ang isang katulad mo sa gitna ng ganitong karangyaan. Ang mga salitang yon ni Manager Kim ay tila mga lason na ibinuhos sa gitna ng marangyang lobby ng restaurant. Bawat kataga ay matalas, madiin, at punong-puno ng paghamak na sadyang ipinaririnig sa mga mayayamang parokyano na noon ay nakatingin at lihim na nagtatawanan. Sa mga sandaling iyon, si Amara ay nakatayo ng matuwid sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na paper bag na naglalaman ng mga bitamina at isang maliit na sapatos ng sanggol na kapapabili lang niya. Ang kanyang kanang kamay naman ay protektadong nakapatong sa kanyang 7 buwang tiyan. Dumating siya rito, hindi para magmakaawa, kundi para sana sorpresahin ang kanyang asawa na si Daehyun para sa isang espesyal na hapunan. Nais lang niyang iparamdam sa sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ang init ng isang masayang pamilya sa gitna ng malamig na panahon sa Seoul. Ngunit ang init na kanyang hinahanap ay sinalubong ng yelo ng diskriminasyon. Namamanhid ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa aircon ng gusali, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kahit gaano pa kalinis ang kanyang hangarin, ang kulay ng kanyang balat ang palaging magiging batayan ng kanyang halaga sa mata ng mga taong ito. Manager Kim, alam niyo kung sino ang asawa ko. At alam niyo rin kung ano ang posisyon ko sa kumpanyang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan nito. Mahinahon, ngunit may panginginig ang boses ni Amara. Sinikap niyang panatilihin ang kanyang dangal, kahit na nararamdaman na niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang isinagot ng lalaki. Lumapit ito sa kanya ng husto, sapat na para maamoy ni Amara ang mabangong pabango nito, na ngayoy tila naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Asawa? Sa tingin mo ba ay seryoso si Daehyun sa isang katulad mo? You are just a toy, Amra. Isang pagkakamali na kailangang itama. At tungkol sa posisyon mo, do you really think anyone here will believe that a woman like you owns anything more kaysa sa basurang hawak mo? Sa isang mabilis na galaw, tinabig ni Manager Kim ang kamay ni Amara. Bumagsak sa makintab na sahig na gawa sa marmol ang maliit na paper bag. Kumalat ang mga gamot at ang maliit na puting sapatos ng sanggol ay gumulong patungo sa basurahan sa gilid. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang maliit na sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang tiyan. Tila nagtatanong kung bakit biglang bumilis ang kaba ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban, ngunit ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang bawat mata ng mga taong nanonood ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na luha ay yaong hindi man lang makalabas sa mga mata dahil sa tindi ng pagkakaipit sa dibdib. Tumingin siya sa maliit na sapatos na nasa tabi ng basurahan, ang sapatos na simbolo ng kanyang pangarap na maging isang ganap na ina. Guards! Bakit hinahayaan niyo pang nakatayo ang dumi na ito rito? Kaladkarin niyo siya palabas. Huwag niyo siyang hayaang dumaan sa pinto. Ilabas niyo siya sa likod kung saan naroon ang mga basura. Utos ni Manager Kim habang muling bumabalik sa kanyang mesa, tila ba wala siyang ginawang masama. Lumapit ang 2 malalaking lalaki. Hinawakan nila si Amara sa kanyang mga braso nang walang pakundangan sa kanyang kalagayan. Ang higpit ng pagkakahawak nila ay sapat na para mag-iwan ng pasa sa kanyang balat. Habang kinakaladkad siya palabas, naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao. Poor girl, akala siguro niya ay sapat na ang ganda para makasabay sa atin. Buti nga sa kanya, masyadong ambisyosa. Nang makarating sila sa pinto,
Hindi lamang sila basta tumigil, itinulak nila si Amara nang malakas patungo sa kalsada. Kasabay ng kanyang pagbagsak sa malamig at basang semento ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay humalo sa init ng kanyang kahihiyan. Habang nakaupo sa gitna ng ulan, yakap-yakap ang kanyang tiyan upang protektahan ang kanyang anak. Natingala ni Amara ang malaking karatula ng restaurant na kumikislap sa ginto. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang ganoon, duguan ng tuhod, basang-basa at durog ang puso. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Panginoon, sapat ba ang pag-ibig ni Daehyun para protektahan kami? O ang mundong ito ang tuluyang lalamon sa amin dahil lamang sa aming pagkakaiba? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom ng yelo na tumutusok sa balat ni Amara habang siya ay nakalugmok sa malamig at basang semento. Ang kanyang telang suot na kulay krema na kanina lamang ay simbolo ng kanyang pagiging malinis at kagalang-galang na babae, ay puno na ngayon ng putik at dumi ng kalsada. Ngunit hindi ang dumi sa kanyang damit ang nagpapakirot sa kanyang puso, kundi ang malulutong na tawanan ng mga taong nasa loob ng restaurant na kanyang natatanaw sa kabila ng dambuhalang salamin. Look at her! Akala mo kung sinong reyna. Sa kangkungan din pala ang bagsak. Rinig niyang sabi ng isang babaeng nakauniporme. Isa sa mga waitress na dati ay binibigyan niya ng malaking tip dahil sa awa. Ngayon, ang awang yon ay napalitan ng panunuya. Sinubukan ni Amara na tumayo. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na mga palad sa basang sahig upang iangat ang kanyang mabigat na katawan. Bawat galaw ay isang paghihirap. Nararamdaman niya ang matulis na sakit sa kanyang balakang, isang babala mula sa kanyang katawan na hindi dapat nararanasan ng isang inang nagdadalang tao. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang nasa isip niya, ang kanyang anak. Anak, kapit ka lang kay Mommy. Patawad, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang boses ay nanginginig at halos lamunin ng ingay ng bumubuhos na ulan. Mula sa itaas, sa balkonahe ng The Soul Grace, nakatayo si Manager Kim. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling wine, tila ba nanonood ng isang sarswela na siya mismo ang nagdirehe. Ibinalibag niya ang tira-tirang alak sa direksyon ni Amara. Hindi man ito tumama sa kanya. Ang simbolismo ng pagtrato sa kanya bilang basura ay sapat na upang tuluyang gumuho ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Umuwi ka na sa pinanggalingan mo, Amara. Walang puwang ang katulad mo sa mundong ito. Ang dumi-dumi mo. Sigaw ni Manager Kim bago tuluyang tumalikod. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Isang matigas na sipa, hindi tulad ng mga malalambot na sipa ng katuwaan na nararamdaman niya tuwing gabi habang kinakantahan siya ni Daehyun. Ito ay sipa ng takot. Ito ay sipa ng isang munting nilalang na humihingi ng saklolo. Ang takot na mawala ang kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas upang gumapang patungo sa kalsada, umaasang may isang mabuting loob na hihinto para sa isang babaeng itim na tila kinalimutan na ng mundo. Habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pinaghalong luha at ulan, nakakita siya ng dalawang maliwanag na ilaw na papalapit sa kanya. Ang mga gulong ng sasakyan ay humahawi sa tubig sa kalsada. Lumilikha ng tunog na tila isang dambuhalang hayop na nagngangalit. Ang sasakyang yon ay hindi basta-basta sasakyan. Iyon ay isang itim na limousine na may pamilyar na plaka, ang kumpanya ng asawa niya. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ni Amara. Ang matinis na tunog ng preno ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghihirap o marahil ay simula ng isang mas malaking gulo. Bumukas ang pinto at isang pares ng makintab na sapatos na balat ang tumapak sa baha. Hindi na kailangang tumingin pa ni Amara sa itaas para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng mamahaling tabako
At ang aura ng kapangyarihan ay sapat na upang kilalanin ang lalaking binuo ang kanyang mundo. Ngunit ngayon ay saksi sa kanyang pinakamababang sandali. Si Daehyun. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amara, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Hindi ito ang mukha ng nag-aalalang kabiyak. Ito ay mukha ng isang lalaking tila hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang bagay na hawak-hawak nito sa kanyang kamay. Isang sobrang kulay kape na may tatak ng isang private investigator. Amara! Ang boses ni Daehyun ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang emosyon. Is it true na ang restaurant na ito, ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon, ay binili mo nang hindi ko alam gamit ang perang hindi galing sa akin? Nanigas si Amara. Ang sikretong itinatago niya para sa kinabukasan ng kanilang anak ay tila sumabog sa kanyang harapan sa pinakamaling pagkakataon. Sa likod ni Daehyun, nakita ni Amara ang anino ni Madam Haewon, ang kanyang biyanan, na nakasilip mula sa bintana ng sasakyan na may matagumpay na ngiti. Daehyun, ang anak natin, iligtas mo ang anak natin. Ang tinig ni Amara ay halos isang bulong na lamang, isang nagmamakaawang himig na pilit humahabol sa hangin sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang lalaking nangakong magiging kuta at sandigan niya, ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang mga mata ni Daehyun na dati ay puno ng pagsinta ay nababalot ngayon ng ulap ng pagdududa habang mahigpit niyang hawak ang sobrang ibinigay ng kanyang ina. Sa loob ng mamahaling sasakyan, dahan-dahang ibinaba ni Madam Haewon ang salamin ng bintana. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang tagumpay na hindi kailangang bigkasin. See, Daehyun, I told you. Ang babaeng yan ay hindi napunta rito para sa pag-ibig. She was planning to take over your legacy behind your back. Ginamit niya ang apelyido natin para makakuha ng pondo sa ibang bansa at bilihin ang mga share ng restaurant na ito. She's a professional, anak. Isang manggagamit na nagbalat kayong biktima. Asadisong na abagi-banisa. Narinig ni Amara ang bawat salitang iyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ginawa niya iyon upang magkaroon sila ng sariling pundasyon, upang hindi sila palaging nakadepende sa lupit ng kanyang biyenan. Ngunit ang sakit na nagmumula sa kanyang ibabang bahagi ng katawan ay mas matindi kaysa sa anumang salita. Naramdaman niya ang malapot na likido na humahalo sa malamig na tubig ulan sa pagitan ng kanyang mga binti. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, muling tumingin si Daehyun kay Amara. Bakit, Amara? Bakit kailangan mong maglihim? Is it true that you've been talking to your lawyers in New York to siphon funds from my company to buy this place? Imbes na sagutin ang tanong, pilit na inabot ni Amara ang dulo ng sapatos ni Daehyun. Ang kanyang mga daliri na puno ng putik ay nag-iwan ng bakas sa makintab na balat ng sapatos nito. Isang desperadong pagkapit hindi sa yaman, kundi sa huling hibla ng tiwala ng lalaking mahal niya. Hindi iyan ang mahalaga ngayon. Hirap na hininga ni Amara. Ang baby. Daehyun, may nangyayaring masama sa baby. Eksaktong sa sandaling iyon, lumabas si Manager Kim mula sa pinto ng restaurant, may dalang payong at isang mapaglarong ngiti. Sir Daehyun, pasensya na po. Kanina pa po namin pinapaalis ang babaeng ito dahil nanggugulo siya sa mga guest. Sinasabi niya na siya raw ang may-ari ng lugar na ito. Nag-alala po kami sa seguridad ng lahat, kaya napilitan kaming ilabas siya ng maayos. Maayos? Napatingin si Amara kay Manager Kim. Ang kasinungalingan nito ay tila isang sampal na mas masakit kaysa sa pagkakadapa niya sa semento. Tumingin si Daehyun sa kanyang asawa, pagkatapos ay kay Manager Kim at muli sa kanyang ina na nanonood mula sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ni Daehyun ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Amara. Sa gitna ng pagdadalawang isip ng asawa, naramdaman ni Amara ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin.
Ang huling nakita niya ay ang sapatos ni Daehyun na dahan-dahang umatras, palayo sa kanyang maduming kamay. Daehyun! Ang huling tawag ni Amara bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa basang kalsada. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit, na sinundan ng isang nakabibingminging dagundong ng kulog na tila sumisigaw sa kawalan ng katarungan. Sa tabi ng katawan ni Amara, ang tubig na umaagos patungo sa imburnal ay hindi na lamang kulay ulan. Ito ay may bahid na ng pulang dugo na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Mabangis ang puting liwanag na sumalubong sa mga mata ni Amara nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga talukap. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na dampi ng malinis na kumot ay isang malupit na paalala na wala na siya sa ilalim ng ulan, kundi nasa loob ng isang silid kung saan ang bawat segundo ay binabayaran ng salapi. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang unang bagay na hinanap ng kanyang diwa ay ang bigat sa kanyang sinapupunan. Agad niyang ipinatong ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan. Naroon pa rin ang umbok, ngunit tila wala ang masiglang sipa na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang mabagal at nakatutulig na tunog na nagmumula sa makinang nasa tabi ng kanyang kama na nagtatala ng kanyang mahinang kapit sa buhay. Gising ka na pala, ang babaeng may dalawang mukha. Ang boses na yon ay hindi galing sa isang anghel na nagbabantay, kundi mula sa isang babaeng nakaupo sa madilim na sulok ng silid. Si Madam Haewon. Nakasuot ito ng itim na tila ba pupunta sa isang lamay at sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang basong tubig na tila ba ayaw niyang ibigay sa nauuhaw na si Amara. Nasaan? Nasaan ang asawa ko? Hirap na tanong ni Amara. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Bawat salita ay parang gasgas ng papel sa kanyang lalamunan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa katahimikan ng silid. Si Daehyun. Naroon siya sa labas, kinakausap ang mga abogado ng pamilya. Hindi mo ba naisip, Amara, habang nakahiga ka rito at nagpapanggap na biktima, ang anak ko ay kailangang linisin ang kalat na ginawa mo. Ang balita tungkol sa pagbili mo ng shares ng The Soul Grace ay kumakalat na. Sinira mo ang tiwala niya. Sinira mo ang pangalan ng aming pamilya dahil sa kasakiman mo. Hindi yun kasakiman. Para iyon sa anak namin. Depensa ni Amara habang ang mga luha ay nagsisimulang gumulong sa kanyang mga pisngi. Anak? Tumawa ng mahina si Madam Haewon, isang tawang walang kasing pait. Tingnan mo ang sarili mo. Halos mawala ang batang iyan dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung hindi ka sana nagpunta sa lugar na hindi ka naman kailangan, hindi sana mangyayari ito. Ikaw ang naglagay sa panganib sa apo ko, Amara. Kung sakaling may mangyaring masama sa batang yan, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumatay sa sarili mong pangarap. Ang mga salitang yon ay tila mga kutsilyong pilit na ibinabaon sa puso ni Amara. Gaslighting sa pinakamasakit na anyo nito. Alam ni Amara na si Manager Kim ang nanakit sa kanya, na ang mga tauhan ni Madam Haewon ang kumaladkad sa kanya. Ngunit ngayon, ang lahat ng sisi ay ipinapataw sa kanyang balikat. Bumukas ang pinto at pumasok si Daehyun. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi ang mainit na yakap na inaasahan ni Amara ang sumalubong sa kanya. Nanatili si Daehyun sa may pintuan. May distansyang tila milya-milya ang lawak. Amara, tawag niya. Ngunit ang boses niya ay walang sigla. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga, pero kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga dokumentong nakuha ni Ina. Is it true
Was the restaurant purchase a way for you to gain leverage against my family? Daehyun, muntik na kaming mamatay ng anak mo sa labas ng restaurant na yon. Ang boses ni Amara ay puno ng hinagpis. Iyon ba talaga ang unang itatanong mo sa akin? Hindi sumagot si Daehyun. Napatingin siya sa kanyang ina na noon ay dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, tila isang mapagkalingang magulang na nagpoprotekta sa anak mula sa isang panganib. Hayaan mo muna siyang magpahinga, Daehyun. Mungkahi ni Madam Haewon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalas kay Amara. Habang narito siya, kailangan nating ayusin ang turnover ng shares. Hindi pwedeng ang isang taong may ganitong mental instability ang humahawak sa ganoon kalaking asset ng kumpanya. Bago pa makasagot si Amara, isang nurse ang pumasok at may ibinigay na folder kay Daehyun. Nang buksan ito ng lalaki, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang matinding gulat na may halong galit. Ano ito, Amara? Tanong ni Daehyun habang ipinapakita ang isang litrato na kuha mula sa loob ng folder. Ito ay litrato ni Amara na may kausap na isang lalaking banyaga sa isang madilim na sulok ng isang kafe. Ilang linggo na ang nakalilipas. Is this the lawyer you've been talking to? O isa rin ba ito sa mga taong tumutulong sa'yo para pabagsakin kami? Hindi alam ni Amara kung saan galing ang litratong iyon, ngunit alam niya ang isang bagay. Ang bitag ay nakalatag na at tila pati ang lalaking mahal niya ay kasama na sa mga humihila sa kanya pababa sa hukay. Tanggapin mo ang tseke na ito at umalis ka na sa buhay ng anak ko bago ka patuluyang maging mantsa sa pangalan namin. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa lahat ng paghihirap mo at ang puhunan mo para sa bago mong simula. Malayo rito, malayo sa amin. Ang boses ni Madam Haewon ay tila malapot na pulot-pukyutan na may halong lason. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng bedside table, sa tabi mismo ng mga gamot ni Amara. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para bumili ng isang marangyang buhay. Ngunit para kay Amara, ang papel na yon ay tila isang maruming basahan na idinidikit sa kanyang mukha. Nakahiga pa rin si Amara. Ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod sa kanyang isip. Ang swero na nakatusok sa kanyang ugat ay naghahatid ng lamig na abot hanggang sa kanyang buto. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Ang babaeng maayos na maayos ang buhok, walang kahit isang hibla na wala sa lugar, habang siya ay tila isang basang sisiw na kinuha mula sa kanal. Bakit niyo po ito ginagawa? Mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng hindi maipaliwanag na pagod. Mahal ko si Daehyun, at ang batang ito ay apo niyo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Madam Haewon. Humakbang siya palapit at dinampot ang baso ng tubig sa lamesa, dahan-dahang pinaglaruan ang gilid nito. Apo? Amara, look at the mirror. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong ang isang batang may dugong katulad ng sayo ang magmamana ng korporasyon na binuo ko ng ilang dekada? Daehyun is blinded by lust, but I am not. I am a mother protecting her empire. Dahan-dahang naupo si Amara sa kabila ng kirot sa kanyang katawan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng tseke. Nararamdaman niya ang gasgas ng papel sa kanyang balat. Ang sandali kung saan ang kanyang dangal ay sinusubok ng ginto. Sa loob ng ilang segundo, naghari ang katahimikan sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang regular na pagtibok ng heart monitor na tila isang mabilis na tambol. Akala niyo po ba ay lahat ng bagay ay may presyo? Tanong ni Amara habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang pag-ibig ni Daehyun, ang buhay ng anak ko, sa tingin niyo ba ay mabibili niyo yon ng papel? Lahat ay may presyo, Amara. Masyado ka pang bata para hindi maunawaan iyon. Sagot ni Madam Haewon ng may halong pagmamaliit. Sa isang biglaang galaw na hindi inaasahan ng matanda, hinablot ni Amara ang tseke.
Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid nang dahan-dahang hatiin ni Amara ang tseke sa 2. Pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa paanan ni Madam Haywon. "Hindi ko kailangan ng pera niyo," deklara ni Amara. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig sa kanya noon. "Hinding-hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa kahit anong halaga. At tandaan niyo ito, ang restaurant na ipinagmamalaki niyo, mas may karapatan ako roon kaysa sa inaakala niyo." Nagbago ang anyo ni Madam Haywon. Ang kanyang mapagpanggap na kabutihan ay napalitan ng isang mapanganib na puot. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang mga daliri ay nanggagalaiti sa pagkakakuyom sa kanyang mamahaling bag. "You will regret this, Amara," banta ng matanda sa isang pabulong na paraan na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. "Akala mo ba ay si Daehyun ang magliligtas sa'yo? Maghintay ka lang. Bago matapos ang linggong ito, ikaw mismo ang magmamakaawa sa akin na kunin ang tseke na yan." Pero sa oras na yon, huli na ang lahat. Tumalikod si Madam Haywon at lumabas ng silid nang hindi man lang lumingon. Naiwang mag-isa si Amara, ang kanyang hininga ay gipit at ang kanyang puso ay tila sasabog sa dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng kanyang silid. Isang nurse ang lumabas mula roon, maputla ang muka at nanginginig ang mga kamay. Hawak-hawak nito ang isang maliit na recording device na ginagamit para sa mga medical notes. Nagkatinginan silang dalawa. "Narinig ko ang lahat, Ma'am Amara. Hindi ko akalaing may taong kayang magsalita ng ganoon sa sarili nilang kapamilya." Ang boses ni Sarah, ang nurse na kanina pa pala nasa loob ng banyo para maglinis, ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na recording device na ginagamit ng mga doktor para sa kanilang rounds. Lumapit siya sa kama ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at takot. "Bakit mo ginawa yon, Sarah? Mapapahamak ka kapag nalaman ni Madam Haywon na narinig mo kami." Mahinang sabi ni Amara habang pilit niyang pinapakalma ang kanyang mabilis na pagtibok ng puso. "Dahil tinulungan niyo po ang pamilya ko noong nakaraang taon nang makonfine ang nanay ko rito, Ma'am. Hindi ko po nakakalimutan ang utang na loob ko sa inyo. Hindi po tama ang ginagawa nila sa inyo." Sagot ng nurse, bago mabilis na isinilid ang device sa kanyang bulsa nang makarinig sila ng mga yapak sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Daehyun. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong pasan ng buong mundo. Ang kanyang polo ay lukot-lukot at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at kalituhan. Nang makita niya ang mga piraso ng napunit na tseke sa sahig, tumigil siya sa paglalakad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila babawat hininga nila ay nagpapabigat sa hangin. "Sinabi sa akin ni Ina ang nangyari." Ang boses ni Daehyun ay tila galing sa isang malalim na balon, walang emosyon, ngunit puno ng pagod. Sabi niya, tumanggi ka raw sa alok niyang tulong para sa pagpapagamot mo sa ibang bansa. "Amara, why are you being so difficult? My mother is just trying to find a way to fix the scandal you created." Ang bawat salita ni Daehyun yun ay tila isang mahabang karayom na dahan-dahang itinutusok sa puso ni Amara. "Scandal? Daehyun, ako ang biktima rito. Ako ang kinaladkad. Ako ang hinamak. At ako ang muntik ng mawalan ng anak. At ang tulong na sinasabi ng ina mo ay hindi para sa pagpapagamot ko. It was a bribe to make me disappear." Umiling si Daehyun. Tila hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Ang gaslighting ni Madam Haywon ay nabaon na ng malalim sa kanyang isipan. Hindi magagawa ni Ina yon. She cares about the family. She cares about our baby. Pero ikaw, Amara, bakit mo kailangang bumili ng shares ng The Soul Grace ng palihim? Bakit kailangan mong gumamit ng ibang pangalan? It makes you look guilty.
It makes me look like a fool in front of my own board members. Tumingin si Amara sa labas ng bintana, kung saan ang langit ng Seoul ay tila nababalot ng kulay abong ulap. Nararamdaman niya ang isang matinding pangungulila, hindi para sa kanyang bayan, kundi para sa lalaking dati ay nakakaintindi sa bawat pintig ng kanyang puso. Ngayon, ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na mas pinaniniwalaan ang mga papel kaysa sa kanyang asawa. Kung ganun ang tingin mo sa akin, Daehyun, baka nga tama ang ina mo. Baka nga hindi ako nararapat dito. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nalalaglag sa lupa. I didn't mean it that way. Bawi ni Daehyun. Sabay lapit para hawakan ang kamay ni Amara, ngunit umiwas ang babae. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pisikal. Ito ay naging isang malalim na bangin na puno ng pagdududa. Lumabas si Daehyun matapos ang ilang minuto ng nakabibinging katahimikan. Iniwan si Amara na may dalang bigat sa dibdib na tila hindi na niya kayang pasanin. Alam ni Amara na hindi siya pwedeng manatiling biktima. Kailangan niyang lumaban, hindi lamang para sa kanyang dangal, kundi para sa anak na nasa kanyang sinapupunan. Nang masiguro niyang wala na ang sino man sa labas, kinuha ni Amara ang kanyang telepono mula sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ito ang kanyang lihim na alas. Ang taong nakakaalam ng tunay niyang kapangyarihan sa labas ng Korea. Hello, Attorney Richards. Ang boses ni Amara ay naging matalas at malamig. It's time. Prepare the documents for the emergency board meeting of the Seoul Grace. And attorney, I want the full disclosure of the incident report. No more hiding. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, isang mahinang kaluskos ang narinig ni Amara mula sa pintuan ng kanyang silid. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at doon, nakita niya ang isang pares ng matalas na mata na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ni Manager Kim. Akala mo ba ay makakalusot ka pa sa laro ni Madam? Isang tawag lang, Amara, at sisiguraduhin kong wala nang makakarinig sa boses mo sa mundong ito. Ang boses ni Manager Kim ay tila isang mahinang kaluskos ng ahas sa gitna ng katahimikan ng silid. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Ang kanyang dating maayos na postura ay napalitan ng isang mapanganib na aura. Tila ba ang maskara ng isang professional na manager ay tuluyan ng nalaglag. Nanatiling kalmado si Amara, kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw ng panganib. Ibinaba niya ang kanyang telepono at itinago ito sa ilalim ng kumot. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na sapatos ng sanggol na naisalba ng nurse kanina. Ang malambot na tela ng sapatos ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Isang paalala na hindi na lamang sarili niya ang kanyang ipinaglalaban. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Amara ay matatag, walang bakas ng takot na inaasahan ng lalaki. Hindi ba't dapat ay naghahanda ka na para sa iyong paglilitis? O baka naman mas gusto mong dagdagan ang kaso mo ng harassment at trespassing? Isang nakakabininging tawa ang pinakawalan ni Manager Kim. Humakbang siya palapit sa kama ni Amara. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martilyo na bumabaon sa katahimikan. Paglilitis? Nakakalimutan mo yata kung sino ang nasa likod ko, Amara. Si Madam Haewon ay hindi kailanman natatalo. At ikaw ay isang aksidente lang na malapit ng malimutan. Akala mo ba ay maililigtas ka ng mga shares na yan? Bago magsimula ang emergency meeting bukas, sisiguraduhin naming wala nang bisa ang anumang pirma mo. Ni Amara, sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng lalaking nambugbog sa kanya. Hinaplos niya ang maliit na sapatos sa kanyang kamay.
Ang bawat himaymay ng tela ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas ng isang reyna. Masyado kang kampante, Manager Kim. Bulong ni Amara. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Ang akala mong laro ni Madam ay isang malaking bitag na ako mismo ang gumawa. Hindi ako ang aksidente rito. Kayo ang pagkakamaling hindi ko hahayaang maulit. Biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng isang biglaang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ang tunog ng pagsara ng trangka ng pinto sa labas. Pumasok si Daehyun at sa pagkakataong ito, hindi lamang pagod ang nasa kanyang mukha. May hawak siyang isang tablet na nagpapakita ng mga transaksyon sa bangko na kanina lang ay ipinadala ni Attorney Richards. Anong ginagawa mo rito, Manager Kim? Ang boses ni Daehyun ay punong-puno ng awtoridad at galit. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang lalapit sa asawa ko? Sir, I was just checking on her as Madam instructed. Utal ni Manager Kim. Mabilis na nagpalit ng anyo tungo sa isang masunuring aso. Ngunit hindi tumingin si Daehyun sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tablet pagkatapos ay kay Amara. Amara, totoo ba ito? Isang foreign offshore account ang naglipat ng bilyon-bilyong won sa The Soul Grace para bayaran ang lahat ng utang nito? At ang account na yon, nakapangalan sa iyong pagkadalaga. Tumahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Manager Kim at ang pintig ng puso ni Amara na tila isang hudyat ng digmaan. Alam ni Amara na ito na ang sandali ng katotohanan, ang sandaling babaguhin ng lahat ng tingin ni Daehyun sa kanya. Hindi lamang account yon, Daehyun. Sagot ni Amara habang dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakasandal. Iyan ang pundasyon na itinayo ko para sa anak natin. At bukas, sa meeting na sinasabi nyo, malalaman nyo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng bawat pader ng restaurant na yon. Nanigas si Daehyun sa kanyang kinatatayuan. Ngunit sa likod niya, sa may pintuan, muling sumulpot ang anino ni Madam Haewon. May hawak itong isang dokumento na tila ba ay mayroon pang isang huling alas na hindi alam ng lahat. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pera, Amra? Sa mundong ito, hindi sapat ang yaman kung ang isip mo naman ay mabuhay at ang dangal mo ay mantsado na. Ang boses ni Madam Haewon ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo na bumalot sa buong silid. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Amara. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder, isang dokumentong tila mas mabigat pa kaysa sa $1,000,000 pinag-uusapan nila. Tumingin si Daehyun sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa dokumentong inilapag nito sa ibabaw ng kama ni Amara. Ano ito, ina? Iyan ang katotohanan, Daehyun, sagot ni Madam Haewon habang nakatingin ng may halong pangingilabot kay Amara. Isang psychiatric evaluation. Sabi ng mga doktor, ang trauma na naranasan ni Amara, pati na ang komplikasyon ng kanyang pagbubuntis, ay nagdulot sa kanya ng matinding mental instability. Ang mga transaksyong sinasabi niya, ang pagbili ng shares, lahat ng yan ay bunga ng isang manic episode. Hindi siya nasa tamang pag-iisip para humawak ng kahit anong ari-arian, lalo na ang The Soul Grace. Naramdaman ni Amara ang tila paghinto ng pag-agos ng kanyang dugo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang malupit na biro na nagiging katotohanan sa harap ng batas. Tumingin siya kay Daehyun, umaasang makikita niya ang pagtatanggol sa mga mata nito, ngunit ang nakita niya ay ang unti-unting paglamlam ng tingin ng kanyang asawa. Ang laso ng pagdududa ay muling nanunuot sa puso ni Daehyun. Amara, is this true? Mahinang tanong ni Daehyun, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Sinasabi rito na ilang beses ka nang kumonsulta sa mga therapist sa New York bago ka pa pumunta rito. Bakit hindi mo sinabi sa akin
na may pinagdaraanan ka palang ganito. Ni Amara sa gitna ng kanyang pagkawasak, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang singsing sa kasal. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang ito, na ngayoy tila isang kadena na sumasakal sa kanya. Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga daliri, itinaas niya ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagliliyab sa apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang tanging instability na mayroon ako, madam, ay ang pagtitiis sa inyo sa loob ng 7 buwan. Ang boses ni Amara ay matalim at walang panginginig. Dayon, tingnan mo ang pirma sa dokumentong yan. Si Dr. Choi, hindi ba't siya rin ang doktor na tumatanggap ng malaking donasyon mula sa foundation ng iyong ina? Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang pumutol sa tensyon. Pumasok ang nurse na si Sarah. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin kay Amara. May hawak siyang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng mga basag na bote ng gamot na nakuha niya mula sa basurahan sa labas ng silid. Sir Dayon, kailangan niyo pong makita ito, sabi ni Sarah. Ang boses niya ay nanginginig sa takot ngunit hindi siya umaatras. Nakita ko po si Manager Kim na pumasok sa medbay kanina bago dalhin ang gamot ni Ma'am Amara. Ang mga bote na ito, hindi ito ang nakareseta sa kanya. Pinalitan nila ang vitamins niya ng pampatulog at gamot na nakakagulo sa isip. Nanigas si Manager Kim sa gilid. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay biglang naging abo ang kulay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang dambuhalang lona na bumabalot sa lahat, sapat na para marinig ang mabilis na paghinga ng mga taong nagkakasala. Dahan-dahang tumayo si Daehyun. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Tumingin siya kay Manager Kim pagkatapos sa isa kanyang ina na tila hindi makapaniwala sa katapangan ng isang hamak na nurse. Ina, sabihin mo sa akin na walang kinalaman ang dokumentong ito sa sinasabi ng nurse. Ang boses ni Daehyun ay tila isang bulkan na malapit nang sumabog. Ngunit bago pa makasagot si Madam Haewon, isang matinis na tunog mula sa heart monitor ni Amara ang umalingaw-ngaw. Ang linya ng kanyang pintig sa screen ay biglang nagulo at ang katawan ni Amara ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga mata niya ay tumirik at ang kanyang kamay na kanina ay nakahawak sa singsing ay biglang bumagsak sa gilid ng kama. Amara, nurse! Anong nangyayari? Sigaw ni Daehyun habang sinusubukang hawakan ng asawa. Umalis kayo. Lahat kayo lumabas. Ang sigaw ni Daehyun ay tila kulog na yumanig sa buong pasilyo ng ospital habang ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo sa loob ng silid ni Amara. Ang tunog ng mga mabilis na yapak at ang kalansing ng mga kagamitang medikal ay naging isang nakatutulig na ingay na sumasakal sa kanyang pandinig. Sa pilitang inilabas si Daehyun sa silid at sa huling sulyap niya bago sumara ang pinto, nakita niya ang maputlang katawan ni Amara na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng mga puting kagamitan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Madam Haewon. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Tila ba ang nagaganap na labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan sa loob ay isa lamang abala sa kanyang oras. Ang kanyang katahimikan ay naging isang matalim na insulto para kay Daehyun. Masaya ka na ba, Ina? Ang boses ni Daehyun ay galing sa pagitan ng kanyang mga ngipin, nanginginig sa matinding puot at pagsisisi. Ang babaeng mahal ko, ang apo mo, pinatay mo na yata sila bago pa man sila makapagsimula. Huwag mong ipasa sa akin ang kahinaan ng asawa mo, Daehyun, sagot ng matanda. Habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas, kung hindi siya naging mapusok, kung hindi siya naglihim, sapat na! Isang malakas na hampas sa pader ang pinakawalan ni Daehyun. Ang tunog ng kanyang kamao sa semento ay nagpatigil sa lahat ng dumadaan.
Mula ngayon, huwag na huwag mong tatawaging pamilya ang asawa ko. Wala kang karapatan. Lumipas ang mga oras na tila ba ang bawat minuto ay 1 taon ng pagdurusa. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto. Lumabas ang pangunahing doktor na may bakas ng matinding pagod. Sinabi nitong ligtas na ang lagay ni Amara, ngunit ang bata sa kanyang sinapupunan ay nananatiling nasa ilalim ng obserbasyon dahil sa stress at sa mga gamot na naisalin sa kanyang katawan. Dahan-dahang pumasok si Daehyun sa loob. Ang dilim sa silid ay tila nagbibigay ng kapayapaan pagkatapos ng malaking bagyo. Umupo siya sa tabi ni Amara at hinawakan ang malamig na kamay nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, kapangyarihan at mga papeles na pinag-awayan nila ay tila naging mga basurang walang halaga. Dahan-dahang imulat ni Amara ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Daehyun, ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang galit, kundi ang takot para sa kanyang anak. Ang baby? Mahina niyang tanong. Ang boses ay halos isang hininga na lamang. He's fighting, Amara. Katulad mo, matapang ang anak natin. Sagot ni Daehyun habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka sa kamay ng asawa. Sa halip na humingi ng tawad sa pamamagitan ng mga salita, dahan-dahang ibinaba ni Daehyun ang kanyang ulo at idinikit ang kanyang pisngi sa malaking tiyan ni Amara. Nagsimula siyang bumulong ng mahina. Isang pamilyar na awit na kinakanta nila noong unang buwan ng pagbubuntis nito. Nararamdaman ni Amara ang bawat panginginig ng boses ng asawa, ang init ng mga luha ni Daehyun na tumatagos sa kanyang manipis na damit ng pasyente. Patawad, Amara. Patawad, anak. Bulong ni Daehyun sa tapat ng kanyang sinapupunan. Hinding-hindi ko nahahayaang may lumapit sa inyo. Ako ang magiging pader nyo. Sa sandaling iyon, tila ba huminto ang mundo. Ang pait ng nakaraang mga oras ay pansamantalang natunaw sa init ng muling pagtatagpo ng kanilang mga puso. Naramdaman ni Amara ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang munting hudyat na buhay pa rin ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Amara na nasa ilalim ng kanyang unan. Isang maikling mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba ay ligtas ka na dahil gising ka na? Ang bawat paghinga mo ay utang mo sa akin. Kung gusto mong makitang lumaki ang batang iyan, ihanda mo ang lahat ng shares ng The Soul Grace sa loob ng 24 na oras. Kung hindi, ang susunod na gamot na ituturok sa iyo ay hindi ka nagigisingin kailanman. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Tiningnan niya ang natutulog na si Daehyun sa kanyang tabi. Pagkatapos ay ang screen ng telepono. Ang labanan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Walang halaga ang bilyon-bilyong won kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng anak ko. Ang kaisipang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na dumadaloy sa isipan ni Amara habang nakatitig siya sa madilim na kisame ng kanyang silid sa ospital. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang telepono. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang maputlang mukha. Ang bawat salita sa mensaheng natanggap niya ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang kapayapaan. Sa kanyang tabi, mahimbing na natutulog si Daehyun. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Amara. Kahit sa pagtulog, ang dahan-dahang pag-akyat baba ng dibdib ng kanyang asawa ay dapat sana'y nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa halip, ang bawat hininga nito ay nagpapaalala kay Amara kung gaano kalaki ang nakataya. Daehyun! Bulong ni Amara, ngunit hindi niya itinuloy ang kanyang sasabihin. Ayaw niyang gisingin ang lalaking kakarating lang sa yugto ng pagsisisi. Ayaw niyang makita ang muling pagbabalik ng takot sa mga mata nito. Dahan-dahang bumangon si Amara. Tinitiis ang bawat kirot sa kanyang katawan. Inabot niya ang baso ng tubig sa gilid ng mesa, ngunit sa halip na uminom, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa tubig.
Hindi na siya ang Amara na dumating sa Korea na puno ng pangarap at tiwala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang inang handang makipagdigma sa mga demonyo. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok si Nurse Sarah. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa labas, tila ba may kinatatakutan. Lumapit siya kay Amara at may iniabot na isang maliit na folder na nakatago sa ilalim ng kanyang medical tray. Ma'am Amara, nakuha ko na po ang listahan ng mga shift ng security sa floor na ito. Bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. At tama po ang hinala niyo. Ang mga lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo ay hindi mga security ng ospital. Sila ay mga tauhan ni Manager Kim na kinuha mula sa isang private agency. Salamat, Sarah. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Sagot ni Amara habang binubuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mga impormasyon. Kailangan mong lumayo rito. Pagkatapos nito, mapapahamak ka kapag nalaman nilang tinutulungan mo ako. Hindi po ako aalis hanggat hindi kayo ligtas. Matapang na sagot ng nurse na nagpakita na ang kabutihan ni Amara ay nagbunga ng tunay na katapatan sa gitna ng kataksilan. Nagising si Daehyun sa mahinang bulungan. Agad siyang napaupo at ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap kay Amara. Nang makita niyang gising ang asawa at may kausap na nurse, ang kanyang protektadong instinto ay agad na gumana. Anong nangyayari? Tanong ni Daehyun. Ang kanyang boses ay malat, ngunit puno ng awtoridad. Huminga ng malalim si Amara. Alam niyang hindi na niya kayang itago ang lahat. Inabot niya ang kanyang telepono kay Daehyun. Habang binabasa ng asawa ang mensahe ng banta, nakita ni Amara ang unti-unting pagbabago sa anyo nito. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na galit. Isang uri ng galit na tanging ang isang taong may kapangyarihan at walang kinatatakutan ang kayang maglabas. Daehyun, huwag mong gamitin ang bawlok. Pakiusap ni Amara habang hinahawakan ang braso ng asawa. Iyan ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang magmukha kang kriminal para makuha nila ang lahat. Hindi ako magiging kriminal, Amara. Sagot ni Daehyun habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo na hinahasa sa bato. Ngunit sisiguraduhin kong sa bawat segundong natatakot ka, 1 taon ng pagdurusa ang kabayaran nila. Kinuha ni Daehyun ang kanyang sariling telepono at may tinawagan. Prepare the private security team. Dalhin niyo rito ang lahat ng ebidensya laban kay Manager Kim at sa mga transaksyon sa The Soul Grace and get the police involved for illegal detention and harassment. Ngayon na. Ngunit habang nagsasalita si Daehyun, isang malakas na tunog ng sirena ng sunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng buong ospital. Ang mga ilaw sa kisame ay nagsimulang kumislap at ang usok ay dahan-dahang pumasok mula sa ilalim ng pinto ng kanilang silid. Daehyun, ang usok! Sigaw ni Amara habang pilit na bumabangon. Ang gulo ay mabilis na kumalat. Narinig nila ang mga sigawan ng mga tao sa labas at ang tunog ng mga mabilis na yapak. Alam ni Amara na hindi ito aksidente. Ito na ang huling pagtatangka ng mga kalaban upang makuha siya sa gitna ng kaguluhan. Sarah, tulungan mo si Amara. Huwag niyo siyang bibitawan. Utos ni Daehyun habang hinahablot ang isang basang tuwalya para takpan ang ilong ni Amara. Binuksan ni Daehyun ang pinto at sa gitna ng makapal na usok, isang anino ang nakatayo doon. Hindi ito bumbero, kundi isang lalaking nakamaskara na may hawak na isang itim na injection. Bitawan mo siya kung gusto mo pang makitang sumikat ang araw bukas. Ang boses ni Daehyun ay tila isang maugong na babala sa gitna ng makapal at kulay abong usok na lumalamon sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi lamang dahil sa hapdi ng usok, kundi dahil sa puot na nag-uumapoy sa kanyang dibdib. Sa harap nila,
Ang lalaking nakamaskara ay dahan-dahang itinaas ang injection. Ang matalim na karayom nito ay kumikislap sa tuwing tinatamaan ng emergency lights. Hindi na naghintay si Daehyun ng sagot. Sa isang mabilis na galaw, hinarang niya ang kanyang sariling katawan upang protektahan si Amara. Ang tunog ng mga braso na nagbubuno at ang pagtama ng kanilang mga katawan sa pintuan ay yumanig sa buong silid, ngunit walang anumang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang bawat tulak at kabig ay isang tapatan ng lakas sa pagitan ng isang mamamatay tao at isang lalaking ipinaglalaban ang kanyang pamilya. Daehyun, mag-ingat ka! Sigaw ni Amara. Pilit siyang tumatayo sa tulong ni Sarah. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang bawat hininga niya ay gipit at ang amoy ng sunog na plastik ay nagsisimulang magpadilim sa kanyang paningin. Sa gitna ng pakikipagbuno, bumagsak ang injection sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bote nito ay nilunod ng ingay ng mga sirena. Nagawa ni Daehyun na itulak ang lalaki patungo sa pader at sa isang pagkakataon, nahablot niya ang maskara nito. Ang mukha na bumulaga sa kanila ay hindi kay Manager Kim. Ito ay isa sa mga bodyguard na kinuha ni Madam Haewon noong nakaraang buwan. Ang katotohanan ito ay tila isang masakit na sampal kay Daehyun. Ang sarili niyang ina ay hindi lamang nagnanais na paalisin si Amara. Nais nitong tuluyan ng burahin ang presensya nito sa paraang hindi mag-iiwan ng bakas. Tumakbo na kayo. Sarah, ilabas mo si Amara sa fire exit. Utos ni Daehyun habang pinipigilan ng lalaki na muling makalapit. Hinakay ni Sarah si Amara palabas sa pasilyo. Ang bawat hakbang ni Amara ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang bigat ng kanyang tiyan at ang panghihina ng kanyang mga binti ay nagpapabagal sa kanila. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang anak ang nagsilbing gasolina sa kanyang pagtakbo. Ang pasilyo ay puno ng mga taong nagtatakbuhan, mga nurse na nagtutulak ng mga stretcher, at ang malakas na tunog ng mga sapatos sa sahig na tila isang mabilis na tibok ng puso. Nakarating sila sa fire exit, ngunit pagbukas ng pinto, sadyang mapaglaro ang tadhana. Ang hagdanan ay barado ng mga kagamitang medikal na sadyang inilagay doon upang walang makadaan. Ito ay isang bitag, isang planadong pagpatay na nakabalat kayo sa isang aksidente. Dito tayo sa elevator ng mga service staff, bulong ni Sarah. Habang naglalakad sila sa madilim na bahagi ng pasilyo, biglang naramdaman ni Amara ang isang matinding sakit sa kanyang puson. Isang sakit na kakaiba sa lahat ng naramdaman niya noon. Huminto siya at napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang pawis ay humahalo sa dumi ng usok sa kanyang balat. Sa kabila ng panganib, hinawakan ni Amara ang kamay ni Sarah. Sarah, kung sakaling hindi ko kayanin, iligtas mo ang baby. Huwag mo siyang hahayaang makuha ni Madam Haewon. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ma'am. Sabay tayong lalabas dito. Sagot ni Sarah na may luhang dumadaloy sa mga mata, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Nakarating sila sa service elevator at mabilis na bumaba patungo sa parking lot. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator sa silong, hindi kalayaan ang sumalubong sa kanila. Isang grupo ng mga pulis ang nakatayo doon. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanila. At sa gitna ng mga pulis, nakatayo si Manager Kim. May hawak na isang piraso ng papel. Amara Johnson, arestado ka sa kasong attempted murder laban sa iyong biyenan na si Madam Haewon. Mayroon kaming ebidensya na ikaw ang naglagay ng lason sa kanyang inumin kaninang hapon. Nanigas si Amara. Ang mundong pilit niyang isinasalba ay tuluyan ng binaligtad laban sa kanya. Ang bawat hininga niya ay naging gipit at sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang matagumpay na ngiti ni Manager Kim habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalabas. Panginoon, sino ang maniniwala
sa isang banyagang katulad ko laban sa isang makapangyarihang pamilya na hawak ang batas. Bitawan niyo ang asawa ko. Isang daliri niyo lang ang dumapo sa kanya. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala na kayong trabahong babalikan, pati na ang mga pamilya niyo. Ang boses ni Daehyun ay tila isang maugong na babala na nagmula sa dilim ng parking lot. Lumitaw siya mula sa usok. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang polo ay may bahid ng dugo mula sa pakikipaglaban sa itaas. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na humarang sa pagitan ng mga pulis at ni Amara. Ngunit si Manager Kim, na kampante sa kanyang hawak na dokumento, ay tumawa ng mapait. Sir Daehyun, huwag niyo pong hayaang bulagin kayo ng pag-ibig. Ang warrant na ito ay legal. Madam Haewon is in critical condition dahil sa lason na natagpuan sa kanyang baso at ang mga fingerprint ng asawa niyo ang naroon. Even the security cameras show her entering Madam's room earlier today. Naramdaman ni Amara ang tila paghinto ng mundo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi at ang sakit sa kanyang tiyan ay tila isang babala na hindi na siya pwedeng magtagal pa doon. Ngunit sa gitna ng panghihina, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging matalas na tila isang espada. Fingerprints, cameras, ang boses ni Amara ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad. Manager Kim, nakalimutan niyo yata na bago ako naging asawa ni Daehyun, ako ay isang babaeng nakipagsapalaran sa mundo ng negosyo sa New York. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong laro, ni Amara. Sa harap ng mga pulis at ni Daehyun, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang suot na mamahaling relo. Pinindot niya ang isang maliit na button sa gilid nito at isang holographic na screen ang lumabas, isang backup cloud ng kanyang personal security system na nakakabit sa kanyang kwintas na may kamera. Gusto niyo ba ng ebidensya? Tanong ni Amara habang ang video ay nagsisimulang mag-play. Doon ay malinaw na nakita ang lahat. Si Manager Kim na pumasok sa kwarto ni Madam Haewon. Ang paglalagay nito ng lason sa inumin ng matanda at ang paggamit nito ng isang manipis na plastic na may pekeng fingerprints ni Amara para mantsahan ang baso. Ang katahimikan sa parking lot ay naging mas nakabibingi kaysa sa tunog ng mga sirena. Ang mga pulis ay nagsimulang magkatinginan at ang kumpiyansa sa mukha ni Manager Kim ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang matinding takot na tila ba nakakita siya ng multo. Hindi totoo yan. Peke ang video na yan, sigaw ni Manager Kim. Ang kanyang boses ay naging matinis sa desperasyon. Hindi lang yan ang peke, Manager Kim. Dagdag ni Attorney Richards na biglang lumitaw mula sa likuran ng mga pulis, kasama ang isang grupo ng mga foreign investors. Ang dokumento ng pagmamay-ari na hawak nyo para sa The Soul Grace ay wala ng bisa. Dahil simula kaninang 5 ng hapon, ang lahat ng assets ng restaurant at ang lupang kinatatayuan nito ay tuluyan ng nailipat sa ilalim ng pangalan ni Amara Johnson bilang nag-iisang chairman ng board. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan ang naramdaman ni Amara. Isang sipa ng tagumpay. Tumingin siya kay Manager Kim, hindi nang may galit, kundi nang may habag, na tila tumitingin sa isang insektong malapit ng tapakan. Inutusan ka ni Madam na tapusin ako, hindi ba? Bulong ni Amara. Ngunit hindi mo alam na pati ikaw ay itatapon niya kapag natapos na ang trabaho mo. Sino ngayon ang walang kinalalagyan sa mundong ito? Manager Kim. Bago pa makasagot ang lalaki, mabilis na kumilos ang mga pulis, ngunit hindi para kay Amara. Ang mga posas na kanina ay inihanda para sa kanya ay dahan-dahang ikinabit sa mga kamay ni Manager Kim. Habang kinakaladkad ang lalaki palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng gabi. Daehyun rushed to Amara's side, taking her into his arms. Amara, I'm so sorry. I'm so sorry for everything.
Ngunit hindi nakasagot si Amara. Ang matinding sakit na kanina pa niya tinitiis ay tuluyan ng bumuhos. Naramdaman niya ang init ng likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang kanyang panubigan ay pumutok na. Ang labanan para sa hustisya ay natapos na, ngunit ang labanan para sa buhay ng kanyang anak ay kasisimula pa lamang. Daehyun! Ang tanging nasambit ni Amara bago tuluyang bumigay ang kanyang mga binti. Ang baby? Lalabas na ang baby. Daehyun, huwag mong hahayaang mawala ang anak natin. Kahit ako na lang ang mawala, iligtas mo siya. Ang mga salitang ito ni Amara ay tila isang malupit na sumpa na bumasag sa puso ni Daehyun habang mabilis nilang tinatahak ang pasilyo patungo sa delivery room. Ang puting ilaw ng ospital ay tila sumasayaw sa paningin ni Amara habang ang bawat pag-alon ng sakit sa kanyang tiyan ay mas matindi kaysa sa nauna. Ang kanyang pawis ay humahalo sa dumi ng usok at ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng nagbabagang uling. Huwag kang magsalita ng ganyan, Amara. Lalaban tayo. Sabay nating haharapin ang bukas. Ang sagot ni Daehyun, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ng asawa. Tila ba ito ang huling lubid na nag-uugnay sa kanya sa katinuan? Sa loob ng silid ang atmosfera ay balot ng tensyon. Ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos. Ang kalansing ng mga kagamitang metal ay tila isang nakatutulig na musika ng kamatayan. Dahil sa stress, sa usok na nalanghap, at sa mga lason na nauna nang pumasok sa kanyang katawan, ang panganganak ni Amara ay naging isang critical na operasyon. Ang blood pressure niya ay masyadong mababa. "We are losing the fetal heartbeat," sigaw ng isang doktor. Naramdaman ni Amara ang unti-unting paglayo ng mga boses. Ang sakit na kanina ay nagpapahirap sa kanya ay napalitan ng isang nakakatakot na pamamanhid. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang imahe ang nananatili sa kanyang isipan. Ang maliit na sapatos na puti na gumulong sa basurahan noong unang araw ng kanyang paghihirap. Sa kabila ng kawalan ng lakas, dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang pisngi ni Daehyun. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng bakas ng dugo sa mukha ng asawa, ngunit ang kanyang nangiti ay tila isang anghel na nagpapaalam. "Daehyun, mahal na mahal ko kayo," bulong niya. "Sabihin mo sa kanya na ang kanyang ina ay hindi sumuko." "Amara, stay with me. Look at me." Sigaw ni Daehyun habang pilit siyang inilalabas ng mga nurse sa silid para sa emergency action. Sa kabilang panig ng ospital, sa silid ng intensive care unit, nakahiga rin ang duguang si Madam Haewon. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang manipis na sinulid matapos malaso ng sarili niyang tauhan. Ang dalawang babae, ang biktima at ang nangapi, ay kapwa nasa pintuan ng kabilang buhay, naghihintay kung sino ang papayagang bumalik. Lumipas ang mga oras na tila walang katapusan. Ang bawat tibok ng orasan sa waiting room ay tila isang martilyo na tumatama. Sa dibdib ni Daehyun, nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang maruming polo ay puno ng dugo at uling. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng karma. Ang yaman at kapangyarihan niya ay walang silbi laban sa tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Isang katahimikan ang bumalot sa buong pasilyo. Walang tunog ng yak ng sanggol. Walang masayang balita mula sa mga nurse. Lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay malungkot at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. "Mr. Kwon, we did everything we could." Ang boses ng doktor ay tila isang hatol na nagpaguho sa mundo ni Daehyun. Nanigas si Daehyun sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang kanyang hininga ay naging gipit. Tumingin siya sa loob ng silid kung saan nakita niya ang isang maliit na katawan na nakabalot sa puting tela.
At si Amara na nakahiga ng walang kagalaw-galaw. Ang kanyang mukha ay maputla at payapa sa gitna ng trahedya. Wala nang tunog ang mundo para kay Daehyun sa mga sandaling ito. Ang bawat ingay sa paligid, ang mabilis na takbo ng mga nurse, ang mahinang bulungan ng mga doktor, at ang tunog ng mga makina ay tila dumaan sa isang makapal na pader bago makarating sa kanyang pandinig. Nakatitig lamang siya sa maliit na katawan na nakabalot sa puting tela. Walang iyak, walang galaw. Ang katahimikan sa loob ng operating room ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw ng pagdurusa. Humakbang si Daehyun palapit sa kama ni Amara. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Bawat galaw ay isang pagsubok. Tiningnan niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang mga labi ni Amara na dati ay kulay rosas at puno ng ngiti ay naging maputla. Halos kulay abo na. Ang kanyang mga mata ay nananatiling sarado. Tila ba ayaw na niyang masaksihan ang pait ng mundong ito. Amara, huwag mo akong iwan. Gising ka na, please. Ang boses ni Daehyun ay isang basag na pagsamo. Inabot niya ang kamay ni Amara at idinikit ito sa kanyang noo. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy at tumatulo sa malinis na kumot. Ngunit sa gitna ng kadalamhatian, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa maliit na basket kung nasaan ang sanggol. Ang nurse na si Sarah, na noon ay hindi rin makapigil sa pag-iyak, ay biglang napatigil. Nakita niyang dahan-dahang gumalaw ang maliit na daliri ng bata mula sa ilalim ng puting tela. Isang mahinang tinig ang pumunit sa katahimikan ng silid. Isang maliit, gipit, ngunit determinadong iyak. Hindi ito ang malakas na iyak ng isang malusog na sanggol, kundi isang hikbi ng isang munting mandirigma na pilit kumakapit sa buhay. "Doktor, ang baby! Humihinga ang baby!" Sigaw ni Sarah. Agad na muling nagkagulo ang mga doktor. Ang desperasyon sa silid ay biglang napalitan ng isang muling nabuhay na pag-asa. Habang sinusuri ng mga neonatologist ang sanggol, nanatili si Daehyun sa tabi ni Amara. Tila ba ang iyak ng kanilang anak ay nagsilbing isang tawag para sa kaluluwa ni Amara na bumalik. Ang heart monitor na kanina ay naglalabas ng mahinang tunog ay biglang bumilis ang ritmo. Habang hawak ni Daehyun ang kamay ni Amara, naramdaman niya ang isang mahinang pisil mula sa mga daliri ng asawa. Napatingin siya sa mukha ni Amara at nakita ang isang maliit na luhang dahan-dahang lumabas mula sa nakapikit nitong mga mata. Isang luha ng isang ina na nakarinig sa tawag ng kanyang anak. "Nandito siya, Amara. Buhay ang anak natin." Bulong ni Daehyun sa tenga ng asawa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng tuwa at pasasalamat. Sa kabilang panig ng ospital, sa silid ng ICU, nagising si Madam Hewon mula sa kanyang pagkakahimbing. Ang unang nakita niya ay ang puting kisame at ang kanyang sariling mga kamay na nakatali sa mga swero. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Wala siyang nakitang sino man sa kanyang tabi. Walang Daehyun, walang mga tauhan. Ang tanging kasama niya ay ang malamig na hangin at ang tunog ng kanyang sariling paghinga. Pumasok ang isang pulis sa kanyang silid, hindi para magtanong tungkol sa kanyang kalusugan, kundi para maghain ng warrant of arrest para sa obstruction of justice, attempted kidnapping, at corporate fraud. Ang lahat ng kapangyarihan na binuo ni Madam Hewon sa loob ng maraming taon ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Makalipas ang ilang araw, dahan-dahang imulat ni Amara ang kanyang mga mata sa isang pribadong silid na puno ng mga bulaklak. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa bintana, nagbibigay ng init sa kanyang balat. Sa kanyang tabi, nakita niya si Daehyun na may hawak na isang maliit na bundle ng kagalakan. "Amara, meet our son," sabi ni Daehyun habang dahan-dahang inilalagay ang sanggol sa bisig ni Amara.
Nang maramdaman ni Amara ang init ng balat ng kanyang anak, ang lahat ng pait, ang lahat ng lason, at ang lahat ng diskriminasyong naranasan niya ay tila naglaho. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Richards na may seryosong mukha. Chairman Amara, kailangan niyong malaman ito, sabi ng abogado. Manager Kim is asking for a plea deal. Sinasabi niya na mayroon pa siyang ebidensya ng mas malalim na krimen na ginawa ni Madam Hewon laban sa pamilya ni Daehyun bago ka pa dumating. Isang sikretong maaring magpabago sa tingin ni Daehyun sa kanyang buong pagkatao. Napatingin si Amara kay Daehyun at muli sa kanyang anak. Ang kapayapaang akala nila ay nakamit na ay muling nanganib dahil sa isang madilim na sikreto ng nakaraan. Ang bawat pader ng lugar na ito ay saksi sa aking pagluha, ngunit ngayon, magiging saksi rin ito sa aking muling pagbangon. Ito ang bulong ni Amara sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang salamin na pinto ng The Soul Grace. Ang kanyang suot na itim na gown na gawa sa seda ay tila isang baluti ng isang reyna at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang simpleng kwintas na ginto, ang simbolo ng kanyang tagumpay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang takong ay tila isang martilyo na nagpapatunay ng kanyang pagmamay-ari. Sa loob ng restaurant, hindi ang mga elite ng Seoul ang nakaupo sa mga mamahaling mesa. Sa halip, ang mga upuan ay puno ng mga taong dati ay hindi man lang makasilip sa bintana ng lugar na ito. Mga manggagawang migrante, mga batang ulila mula sa foundation ni Amara, at ang mga staff na tinuya noon ni Manager Kim, ngunit nanatiling tapat sa katotohanan. Isang malaking piging ang inihanda ni Amara, isang handaan na hindi para sa prestihiyo, kundi para sa pagkakapantay-pantay. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Daehyun kay Amara. Hawak niya ang kanilang anak na si Baby Malakay na ngayon ay 3 buwan na at masiglang nagmamasid sa paligid. Ang hitsura ni Daehyun ay malayo sa coal tycoon na nakilala ng lahat. Siya ay larawan ng isang mapagmahal na ama at asawa. Amara, handa na ang lahat para sa huling hudyat. Bulong ni Daehyun. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Dahan-dahang naglakad si Amara patungo sa maliit na entablado. Ang buong silid ay natahimik. Tila ba pati ang hanging dumadaloy sa aircon ay tumigil para pakinggan siya. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula ni Amara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang lugar na ito ay itinayo sa pundasyon ng karangyaan, ngunit nakalimutan nito ang pinakamahalagang sangkap, ang pagkatao. Mula sa araw na ito, ang The Soul Grace ay hindi na magiging simbolo ng pagkakawatak-watak. Ito ay magiging tahanan ng lahat, anuman ang kulay ng inyong balat o ang laman ng inyong bulsa. Ito ang golden moment. Sa gitna ng kanyang talumpati, lumingon si Amara sa direksyon ng entrance kung saan siya dinalaslas at kinaladkad noong gabing maulan. Doon, nakatayo ang isang malaking portrait, hindi ng kanya, kundi ng kanyang yumaong biyenan na si Ginoong Kwon, ang ama ni Daehyun. Sa ilalim nito ay ang katotohanang ibinunyag ni Manager Kim, na si Ginoong Kwon ay pinatay ni Madam Hewon upang makuha ang korporasyon. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit ni Amara, kundi pati na rin ng yumaong asawa ng kanyang kaaway. Matapos ang piging, lumabas si Amara sa balkonahe kung saan itinapon noon ni Manager Kim ang alak sa kanya. Kasunod niya si Daehyun. Ang hangin ng Seoul ay malamig, ngunit ang init ng kamay ni Daehyun na nakahawak sa kanyang baywang ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang diwa. Alam mo bang dito ko unang naramdaman na wala akong halaga? Tanong ni Amara habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. At dito mo rin ipinakita sa buong mundo na ang halaga mo ay hindi masusukat ng kahit na anong ginto. Sagot ni Daehyun bago dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Amara.
Ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-unawa. Ang lahat ng hirap, ang mga lason, at ang mga mapanirang salita ay naging bahagi na lamang ng kanilang kasaysayan. Alam nila na may mga hamon pa ring darating, lalo na't ang kaso ni Madam Haywon ay patuloy na gumugulong sa korte, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-iisa. Mahal kita, Amara. Salamat sa hindi pagsuko sa akin at sa atin. Bulong ni Daehyun bago hinalikan ng noo ng kanyang asawa. Ngumiti si Amara at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Daehyun. Sa malayo, nakita niya ang pagliwanag ng bukang liwayway. Ang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan ng natapos at isang bagong araw ng pagmamahal at katarungan ang nagsisimulang sumikat. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa dalampasigan ng isang tahimik na isla sa Palawan, Pilipinas, ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na oyayi na nagpapakalma sa bawat alaala ng pait. Hindi na ang malamig na ulan ng Seoul ang dumadampi sa balat ni Amara, kundi ang mainit na sikat ng araw at ang sariwang hanging dagat. Nakatayo si Amara sa puting buhangin. Pinapanood ang kanyang anak na si Malakay na ngayon ay matikas ng naglalakad-lakad habang hawak-hawak ang kamay ni Daehyun. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang musika na nagpapalimot sa bawat sigaw ng pangungutya na naranasan ni Amara noon. Ang kanyang balat, na dati ay hinamak at tinawag na dumi, ay kumikinang na ngayon sa ilalim ng araw, isang larawan ng kagandahan na hindi masusukat ng kahit anong pamantayan ng tao. Amara, tignan mo ang anak mo. Mukhang mas gusto na niya ang buhay isla kaysa sa buhay opisina sa Seoul. Biro ni Daehyun habang papalapit sa kanya. Inakbayan niya ang asawa at dahan-dahang hinalikan ang balikat nito. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang pag-ibig. Ito ay naging isang matibay na tipan na sinubok ng apoy at bagyo. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang isang sulat mula sa loob ng kanyang bag. Galing ito sa kanyang abogado sa Korea. Nakasulat doon ang huling balita tungkol sa kanyang biyenan, si Madam Haywon. Matapos ang isang taon ng paglilitis, ay tuluyan ng nasentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang balitang nagsimula na itong magpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi. Madalas na binabanggit ang pangalan ni Malakay sa loob ng kanyang selda. Napatawad mo na ba siya? Mahinang tanong ni Daehyun habang nakatingin din sa sulat. Huminga ng malalim si Amara. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko na ang lahat, Daehyun. Ipinatawad ko ang sarili ko mula sa bigat ng galit. Ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay hindi dahil sa nakulong siya, kundi dahil hindi ko hinayaang maging katulad niya ang puso ko. I choose to be happy, not because life is perfect, but because my soul is finally free. Ng kanilang paglalakbay, hindi sa yaman ng The Soul Grace o sa kapangyarihan ng pamilya Kon nahanap ni Amara ang katarungan. Nahanap niya ito sa bawat yakap ni Daehyun, sa bawat hakbang ng kanyang anak, at sa kakayahan niyang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng buo, matatag, at karapat-dapat sa lahat ng kabutihan sa mundo. Alam mo, bulong ni Amara habang nakasandal sa dibdib ni Daehyun. Noong gabing iyon sa ilalim ng ulan, akala ko ay katapusan na namin ni Malakay. Pero ang ulan na iyon ang naglinis sa akin para makita ko ang tunay mong halaga at ang tunay kong lakas. At mula ngayon, Amara, wala nang ulan ang makakapagpalamig sa atin. Ako ang magiging araw mo sa bawat umaga ng ating buhay, sagot ni Daehyun. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at purpura sa kalangitan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na walang kinikilalang kulay, lahi o antas sa buhay,
ay siyang nanatiling nagliliwanag sa gitna ng kanilang munting paraiso.